Ladies and gentlemen, welcome to the Unfiltered Tagalog Wrestling Podcast every week. This is the MTG Show Podcast. And today, tayo ay may pag-uusapan ng mga ilang bagay. So, today is obviously ATD Day and meron na papaliwanag. So, starting this upload nitong episode na to, we are going to upload a new episode every Tuesday and Thursday and Friday. So, depende yon, depende pa rin. So, Tuesday and Friday. Fina-final ko pa yung full schedule ng podcast. So, antabay lang kayo. So, for now, ito ay Tuesday and Friday. Bakit nga ba? Kasi Tuesday is ATD Day. So, ito yung podcast na kung saan pag-uusapan natin is mga bagay-bagay na positive man or negative na nangyayari sa ating wrestling world, obviously. And then, wait lang, sayang ko lang. So, positive man or negative, short rants about some wrestlers, wrestling events, and moments na nangyayari, positive man or negative, ay ating itatakil. Expect mas malawak na commentary compare sa Friday edition. So, Friday naman is a regular podcast na kung saan ay tayo ay nagko-commentary about pay-per-view predictions. Longer, is mahaba ito kumpara sa as usual na ATD. Ito yung inaabot ng 30 minutes, 40 minutes, depende sa pagkasalita ko ngayon. And, yun. Kaya, permanent na tong Tuesdays and Fridays. For now, okay? So, available nga pala tong podcast sa Apple Podcast, sa Spotify Podcasts, sa Google Podcast at sa Anchor Podcast. So, available din ang ating Facebook page, The MTG Show Podcast, at sa Instagram naman, The MTG Show Pod. So, yun. Umpisa na tayo. Para sa akin, Nia Jax is one of the best women's wrestlers in WWE. Not in the entire fucking world. Kasi, ang daming best dyan, man. Marami silang pwedeng i-offer sa atin na wrestlers. But hindi, para sa akin, hindi si Nia Jax yung best wrestler in the world. So, recently nga, ang daming nangyari sa kanya, including na yung injury kay Kairi Sane. Tapos, ang dami rin niya na injured like Becky Lynch. And then, yung ilang pang wrestlers na na-injure na rin ni Nia Jax. And parang dami rin naglalabasan ngayon na movement na kung saan ay dapat daw tanggalin na si Nia Jax sa WWE because of what she did to Kairi Sane. So, ito yung thoughts ko about that. And marami pa tayo pag-uusapan. So, basically, di na ito yung intro. Dahil ito, seryoso. I don't know kailan yung month na kailan siya nag-debut. Pero as sure as hell, Nia Jax isa siya sa inaabangan ko sa NXT before. Because I know she's dominant. Isa siya sa mga pinaka-malalaking wrestlers. Hindi yung malaking literal, malaking mukha sa wrestlers, sa wrestling world because of his influence. Kasi iniisip ko agad kay Nia Jax, Roman Reigns, Tamina, siguro itong Usos, tsaka si The Rock kasi malalaking influensya to sa kanya. Basically, he is her biggest influence kung bakit siya pumasok ng wrestling. So, ewan ko kung bakit binabato ng batikos ngayon si Nia. Sa kabila naman ng batikos na yan, napaka dami ng nagawa ni Nia Jax sa roster, sa NXT, sa main roster, na para sa akin, natuwa naman ako konti
So, ito yung isa. Ito, yung nanalo siya sa WrestleMania 34. Raw Women's title versus Alexa Bliss, her best friend. So, para sa akin, ang awkward ng storyline na to, kasi best friend versus best friend storyline shit na naman to. Walang kamatayang shit, kasi shit nga. Alam ko na unang-una pa lang na si Nia Jax na yung mananalo dito. Parang request to ewan ko, request talaga. Or booking, ito talaga yung booking Yan tayo nagkatalo-talo. Pag-usapang best friends, I feel na ito yung mga storylines na ibobook yung kaibigan nila na manalo para friendship go over pa rin. At kahit papaano maganda pa din yung samahan nila. Parang gusto lang nila maglaban-laban ganon. Ito, isa pa. May naalala pa ako yung kay Asuka noon 2015. Correct me if I'm wrong. That NXT takeover. I'm not sure kung kailan yun ha. Pero NXT takeover yun. Kasi may laban si Nia and Asuka for the title on that time. And then nagharap ulit sila for a shot sa Elimination Chamber. Correct me if I'm wrong again ha. And then yung recent nila sa parating na Backlash, the greatest wrestling match ever kuno, sa June 14 US time, 15 in the Philippines. Yun, parang ramdam ko parang ina-overpower talaga ng mga maliliit yung mga malalaki na to Not to be, hindi ako nagpapakaan dito, pero ganun ganun na nakikita ko. Kasi na-overpower talaga ng mga maliliit yung mga malalaki. Kahit naman sa realidad, ganun din. Mas malakas ang maliliit kaysa sa malalaki. Depende na lang siguro kung napakalaki mo naman, na maskulado ka, malaki katawan mo, yung tipo na naka-boxer ka pa lang, siga ka na. Yan ang tinatawag siga. Yan. And then, based naman sa mga recent events starting the Survivor Series, I don't know what the fuck year yon, pero itong ito yung nag-uumpisa yung madaming hate kay Nia Jax na kung saan parang pinadugo niya si Becky Dito rin nag-umpisa yung The Man, Becky Lynch. And ngayon, si The Man, Becky Lynch, ay naging The Mom, Becky Lynch. Ang awkward dami kong dinoble meaning dito Visit. So yeah, balik tayo doon. Ito yung storyline na kung saan nag-umpisa na yung The Man. And then, since that, parang nag-aantay na rin si Nia Jax na makakalaban niya si Ronda Rousey for the title bago pa maging champion si ewan ko sino pa champion to, Ronda Rousey pa rin. Pero hindi naman nanalo si Nia Jax doon kasi alam mo naman, dominant nga ng maliit ang malaki. Fuck, but totoo yun Dahil seryoso. Yung kwento dito sa pag-uusapan ko talagang gusto kong i-address kasi ang dami na ding hit Yung nangyayari nga kay Kairi Sane, una yung botch na powerbomb from the top. Ewan ka ba? From the top ba? Or turnbuckle powerbomb. Binato niya si Kairi from the side and then binato niya ulit dun sa turnbuckle and then Kairi is out of that match. Hindi na siya nagpatuloy na I think. And then 3 beses na natalo ni Nia si Kairi because of that sequence. And then yung naalala ko pa yung pinadugo talaga ni Nia si Kairi, napakatindi nun. Kitang-kita, kung makikita mo sa video, sa mga kumakalat sa Facebook, Twitter, IG, kahit ano man yan, yung ulo ni Kairi
parang may hati. Ewan ko kung ano ba, sugat ba yun or ano talaga, parang inan nila, hinati. Pero I think this is a hati talaga dahil lang hampas na yun ni Naya. Putang ina, sino ba namang babatuin ka sa sa steps, putang ina. Kahit ako, di ako papabato ng ganong kasakit. At nagpapahinga nga ngayon si Kyrie. Napakatagal naman. And sadly, sakit nun. Napakagrabe, putay na. Wala akong masasabi sa lakas na yun ni Naya. Pero please, utang na loob, man, wag mo idadaan sa laki, ha? Wag mo idadaan sa laki. Kung gaano ka kalaki, use it as advantage. Hindi, wag ka mang nalamang, ha? Wag mong gagamitin yung laki mo para manlamang ka. Instead, gamitin mo yung pagiging malaki mo sa paraan na alam mo na mananalo ka, na gagamitin mo sa tamang paraan. Hindi yung gagamitin mo yung laki mo, manlalamang ka na nga ng kapwa, makaabuso ka pa, makakagastos ka pa, danyos yun. Tama? So, balik tayo sa mga nagustuhan ko naman kay Naya. Actually, gusto ko yung run niya since 2018, I think. Ito yung face character siya. And then, parang hina-hype nila yung first time ever match up nila ni Ronda Rousey ng Money in the Bank. And then, suddenly nag-cash in si Alexa Bliss. Naging champion siya. Hanggang parang nagdala dito ng losing streak si Awan ko. Nagdala nga siya ng losing streak, Extreme Rules. And then yung sumunod pa doon. Parang hindi na nakalaban si Naya doon. And then ultimate bullshit kasi yung nangyayari ng SummerSlam after nun. Na na-drop kay Ronda Rousey yung title. Tagal nun, hanggang WrestleMania. Tapos, naisip ko din yung kay Ember Moon. Yan, isa pa yun. Kay Ember Moon. Ewan ko kung in-injure talaga ni Naya si Ember Habang binibuild nila yung post-WrestleMania rematch between Nia Jax and Ronda Rousey. Pero doon nag-umpisa yung inis ko Then nasundan pa yon ng heel turn niya, and then nagsama sila ni Tamina tag team. Tapos hanggang sa nawala si Tamina, napunta na ng SmackDown, hanggang sa na-injured ulit si Naya. Pagbalik, nag-distract naman siya. Putang ina, wala akong masabi, tol. Kahit siguro si Charlotte ayaw talaga makalaban na ito. Ewan ko bakit. Kasi Nia Jax is just wala pa sa level na parang hindi pa siya pwede pang main roster. Parang I can compare her to Eva Marie. Siguro better Eva Marie. Oo, parang ganon. Pero hindi talaga siya pang wrestling for now kasi ang dami niya na nai-injured, tol. Dapat magkano muna ulit siya, mag-training ulit siya. Siguraduhin niya na mas maayos na yung pag-wrestle niya. Hindi na siya mambabaling ng tao. Mamamatay yung tao sa'yo, seryoso. Putangin na. Kahit ako, hindi ako papatol kung ganyan din ang laban ko. Wala akong kalaban-laban sa'yo pag ganyan. Yan ang hirap talaga. Pag inaabuso mo yung laki mo, and then talo ka pa. 'Di ba, nakakatanga? So, ito pa malupit. Yang pang-injure ni Nia Jax ang nagbigay sa kanya ng opportunity na makalaban si Asuka for the Raw Women's title sa Backlash. I know people na nag-earn si Nia Jax ng shot by beating Natalya and Charlotte Flair. But still, that's bullshit. Man, seryoso, bullshit pa rin to. Tangina, if gagawin ni siyang Raw Women's Champion by Backlash,
Screw this fucking shit. Magpo-focus na lang ako sa NXT, sa AEW. Hindi na ako focus sa Raw and SmackDown if mangyari yun. Putang ina. Seryoso. Kahit ibubuwis ko talaga tong podcast na to, pardon, I will. Kasi ina, dami nang na-injure eh. And alam ko naman ang booking ng main roster is napakainit. Tangina. Pero wala eh. Main roster is still main roster and I don't blame them for it. Hindi ko sila pwedeng sisihin dahil dun. Okay? So yeah. That's my conclusion. Okay? So, my conclusion na lang pala. Hindi ko ayaw sinaya. Okay? Sadyang ayaw ko lang na makakasira ka ng career dahil din sa laki mo o malakas ka. I understand. Pero siguro, please, don't abuse your weight. Don't abuse your size, man. If ever na ma-abuse mo yan, putang ina. Ma-upset talaga tayong lahat yan. Siguro, ang dami na nagkalit sa kanya dahil dun. And yeah. So, ito na yung plano ko for the next few weeks. So, Friday release tayo ay magkakaroon ng Backlash predictions. And then, after that, Tuesday episode ulit, tayo ay magkakaroon na ng In Your House plus Backlash review. And then, after that, Friday, is of course, Wrestling News of the Week. And then, another ATD. Hindi muna tayo stuff. Friday is also ATD. Hindi na pala. Basta magre-release na siguro ako dyan ng Wrestling News of the Week. And then, possible future of the podcast if gagawin ko ba talagang mix yung ATD plus yung isa pang segment na yun, Wrestling News of the Week. And then, maybe pag-haluhaluin ko na lang yung tatlo para isang upload lang ako tuwing Friday yon. Yun na yung possible future ng podcast. Pero gusto ko pa rin sana twice a week habang may quarantine. And yun na lang siguro muna. So yun, gusto ko lang mag-address about this shit issue about dun sa Facebook bleach daw kuno. Nagagago na ba kayo? Kasi kataka ako kahapon nag-search ako doon sa Facebook ko na kung saan ang daming kapareha sa pangalan, puro walang laman pa. Hindi daw ma-action-actionan ng Facebook kasi daw bugs daw ito, bugs daw ito, sabi ng gobyerno ng Pilipinas. Ang sabi nila, bugs lang daw ito ng Facebook. At itong glitch daw, ito daw ay glitch. Man, I don't think na bugs to eh. In my opinion, I don't think bug to. Kasi, gagawa ka ng account, yun? Kung bug yun, ito sana na mahirap, di sila makagawa ng madali na account. So, ito, piece of advice sa Facebook, sa community, sana lang masunod nyo if ever. Sana, higpitan sana ng Facebook yung nila, terms and conditions. Sana kung pwede sila maglagay ng ID for verification, gawin nila. Sana higpitan din nila yung terms. If sana madali na sana ma-identify if ito ay troll, ito ay dummy account, ito ay fake account, ito ay shit account, whatever. Sana meron tayong mas madaling identifications about that shit. Wag nyo muna unahin yung terror bill kasi walang silbi ang terror bill na yan pagkataon. Hindi yan makakatulong sa COVID. Promise. Whatever it takes, hindi yan makakatulong sa COVID-19. Sa kabila man ng ating inaharap, hindi yan makakatulong. Seryoso. Hindi yan makakatulong sa atin sa pagharap natin sa sakunang ito. Napakalaking sakuna itong COVID-19. And
And then, yun. Also, shoutout kay Clown Sinas. Isa pa, putang ina mo. I-criticize lang kita, okay? So, yung pagtanggal mo sa mga kasama ni Mayor Zamora, parang ramdam ko hindi makatarungan eh. Hindi sila sumunod sa standards ng Baguio, pero it doesn't mean na mag-aabuso yung kadyang kupal ka. Alam ko, wala ako sa lugar magsalita, pero as a concerned citizen and as a kabataan na rin, syempre, wag mo sanang abusuhin yung posisyon mo dyan. Instead, maging example ka sana, okay? Yung example na pinapakita mo is yung birthday party mo na ultimo, wala man lang na aresto. And fuck that shit party na walang nangyari. Wala man lang nakasuhan kahit isa. Hindi man na nakuha yung justice. Samantala yung 6 na jeepney driver nakulong dahil nga sa hindi pagsunod sa protocol. Sana lang di talaga mapasa tong anti-terror bill, and then yun. Sana nga hindi mapasa to kasi ang dami masasagasa talaga na tao, personalidad, at yung mga kapwa natin podcaster, feeling ko masasagasaan talaga nitong anti-terror na to. Itong terror bill na to. Fuck this shit, man. Sana wag niyo munang unahin to, utang na loob, man. Instead, unahin niyo na lang kung paano maayos, mababago yung sistema ng Pilipinas. Sana baguhin niyo yung mali. Magtanggal kayo ng mga taong hindi responsable dyan sa mga posisyon nila. Sana bigyan niyo sana ng pantay-pantay na karapatan yung bawat tao na mag-express din ng kanilang feelings and opinions tungkol sa mga nararamdaman nila sa kanilang buhay. So, shoutouts din sa sa Brain Cells kasi naparinggan ko yung episode nila recently na napakaganda ng message noon, putang ina. Sana lang masubaybayan ko pa to ulit. So yan, mayroon ata silang ilalabas na episode about terror bill. Abangan nyo lang yun. Abangan nyo yun. Tsaka lahat ng podcast ng PPD, supportan nyo yan. Tsaka itong podcast na to. So, dito muna tayo katapos. So, shoutout sa PHC, sa HXC, sa lahat ng wrestling groups sa Philippines, sa lahat ng podcast groups, kahit ano naman podcast groups yan. Saka sa lahat na sumusuporta sa podcast. Enjoy nyo lang yung mga panahon na nagkukulong pa kayo sa bahay nyo during this pandemic. Sana maging ligtas kayo. Okay? So, available na tong podcast sa Spotify, sa Apple, sa Google Podcast, sa Anchor Podcast, at sa lahat ng available na podcast ng Anchor. Available din ng ating Facebook page, The MTG Show Podcast, at sa Instagram na The MTG Show Pod. So, uulitin ko, di na ako magsasalita about that shit. Never na ako magsasalita about about things na nangyari sa ating kapaligiran. Nabubulol na ako. But seryoso, di na ako magsasalita unless may mag-guesting sa akin na pwede kong pag-open ng mga problema na yun. Pwede ko openan ng mga problema na yun. So, dito na lang muna tayo. Peace.